Amen. Hallelujah. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoong Diyos, Ikaw po ay aming pinapapurihan, pinapasalamatan sa umagang ito. Dalangin namin na Ikaw po ang patuloy na magtrabaho sa buhay ng bawat isa. At bago po ang lahat, kami po ay humihingi ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, Ama. Lord, dalangin namin na buksan po ang aming isipan, aming mga puso sa pakikinig namin ng inyong mga salita. Gamitin mo po ako, Ama, na inyong bibig upang maghayag ng inyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, mapagpalang umaga muli mga kapatid. At ang aking ibabahagi po ngayon ay patungkol po sa Jeremiah 29:11. Amen. So, atin pong basahin ang salita ng Diyos sa Jeremiah 29:11. Kaya ang sabi po dito, babasahin ko. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Meron po ba tayo sa NIV para mas maintindihan po natin? Okay, basahin ko po sa NIV. Sabi po dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabi po dito, alam daw ng Panginoon ang kanyang mga plano para sa atin. Ang Panginoong Diyos po mismo ang nagsabi dito. Kaya sabi niya, declares the Lord. Ano daw ang plano ng Panginoon? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. So kung tatanungin po tayo, kanino kaya sinabi ng ating Panginoon ang mga katagang ito? Okay. Kanino ipinangako ng Panginoon ang mga salitang ito? Sapagkat ito po ay pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen. So ito po, binanggit po ng ating Panginoong ito, ang mga salitang ito, at tinutukoy niya dito ang kanyang mga anak na mga Israelites. Amen. Sinabi po ng ating Panginoon ito, nung sila po, ang mga Israelites po, ay dadalhin papunta sa Babylon. Amen. Bakit sila dadalhin doon? Okay. Ang tanong, bakit sila dadalhin doon? Sapagkat sila po ay nagkasala. Hindi lang po isa, maraming beses po silang nagkasala. Okay? Sila po ay napalayo sa salita ng Diyos. Sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila po ay sumunod sa mga taong, sa iba't ibang tao. Amen? Kaya po, mga kapatid, nagalit din ang Panginoon sa kanila. At sa kaparaanan ito, sila po ay na-exile. Amen? Pag sinabi po natin na-exile, sila po ay naging bihag sa ibang bansa. Kung susumahin natin, sila po ay dinala papunta sa Babylon. Amen? Dinala sila sa ibang bansa. Sila po ay naging dayuhan sa ibang bansa. Ano naman po ang nangyari sa kanilang sariling bansa? Okay? Yung kanilang bansa ay sinira. Ito po ay sinunog. Amen? So, sa pamamagitan nito, sila ay persahang dinala, okay, papunta sa Babylon. Okay? Nangako naman po ang Panginoon sa mga Israelites na ito. Okay? Kung titignan po natin, nag-umapon pa rin po ang pagmamahal ng Panginoon. Sila po ay dinidisiplina, sila po ay pinarusahan sa kadahilanan na sila po ay nagkasala sa ating Panginoon, ngunit sinabi pa rin ng Panginoon sa kanila, for I know the plans I have for you, declares the Lord.
plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, hindi po pala yun ang katapusan ng mga Israelites. Amen? May plano pa rin ang Panginoon para sa kanila. Kung isipin natin, paano naman tayo? Okay? Paano naman ako ngayon? Ang salita po ng Diyos ay applicable sa ating lahat. Kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, ang pangakong ito ay pangako din niya sa atin. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos stands forever. Amen? Hindi po kumukupas ang salita ng Diyos. Amen? Itong mga katagang ito ay para sa atin din. Amen? Kaya po, kung isipin mo ang sitwasyon mo ngayon, na nandyan ka ngayon sa piitan, isipin mo, ito ay parte din ng plano ng Panginoon sa iyo. Ito din ay parte ng kanyang pagdidisiplina sa inyo. At pagkatapos niyan, may kadugtong po yung binasa natin, plans to prosper you and not to harm you. Sabi din po dito, plans to give you hope and a future. Amen? So mga kapatid, may pag-asa pa. May bukas pa. Amen? Kaya po ang katagan ito, dapat po ito ay parte ng ating panalangin. Amen? Kung tayo po ay magdasal, sabihin po natin sa ating Panginoon, Lord, alam ko na may plano ka sa akin. Alam ko na meron pa akong pag-asa. Sapagkat ikaw mismo ang nagsabi, alam ko na meron pa akong bukas. Amen? So mga kapatid, italim po natin ito sa ating mga puso. Amen? Na may plano ang Panginoon, may pag-asa sa Panginoon, at meron pang bukas na plano ang Panginoon para sa atin. Amen? So sa mga kapatiran ko naman na nasa labas ng pitan, ito ay maski hindi man tayo nasa loob, meron din mga pagsubok na ibibigay ang Panginoon sa atin. May mga testing sa buhay. May mga nararanasan din tayong paghihirap. Kaya ito din po, parte din po ng aking panalangin. Pag may mga testing din po, may mga pagsubok, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, I know that you have a plan for me. I know that you'll give me better than this. No? Bibigyan mo po ka ng kinabukasan sapagkat sa iyo ako umaasa. Amen? So, babalikan po natin na exile ang mga Israelites. Okay? This is God's way to discipline them. This is God's way to punish them because of their sin. Amen? Because God will not allow sin to be unpunished. Amen? Hindi po magbubulag-bulagan ang Panginoon kung may kasalanan. Kailangan maparusahan, kailangan madisiplina, ngunit may plano ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So, Jeremiah 29:11, this is a prayer we hold on to. Amen? Panalangin na tayo umaasa sa Panginoon, panalangin na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Sapagkat during suffering, nung sila din po ay na-exile, amen, ito din po ay naging beneficial, nakabuti din sa kanila, sapagkat mas napalapit din po sila sa Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa James chapter 1 verse 2 to 4. James chapter 1 verse 2 to 4. Sabi po dito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. Amen? Sa salita ng Diyos dito, maggalak tayo kung may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen? Na dapat tayong magpakatatag. Amen? Dapat tayong patuloy na manampalataya sa kalagitnaan ng pagsubok sapagkat ito ay magbibigay sa atin ng
pagiging ganap. We become complete and not lacking anything. Amen? Hallelujah. So ganyan po nga kapatid. Ito po ay ikakabuti natin. Amen? Basta umasa lang tayo at manampalataya sa Panginoon. Amen? Sa mga Israelites po, nung sila po ay naging bihag doon sa Babylon, hindi lang po 1 taon, hindi lang 5 taon, ito po ay tumagal ng 70 years. Amen? Imagine, 70 years na napalayo ka sa iyong bansa. Okay? This lasted 70 years. But, sabi po ng Panginoon dito, Jeremiah 29 verse 10. Okay? Jeremiah 29 verse 10, basahin po natin. Okay? Hallelujah. This is what the Lord says. Ito po ay sinabi ng ating Panginoon, no? When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. Amen. Ibabalik ko din kayo dito sa inyong bansa, sabi ng Panginoon. Amen. At sinabi din po niya, bago niya sinabi to, may plano din ng Panginoon sa kanila. Dito sa Jeremiah 29 verse 5 to 7. Jeremiah 29 verses 5 to 7. Okay. So ang sabi ng Panginoon, kung dadalhin kayo sa Babylon, sabi niya dito, build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce, marry and have sons and daughters, find wives for your son and give your daughters in marriage, so that they may too have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Amen? So, sabi pa dito, also, seek the peace and prosperity of the city which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Amen? So, kung isipin natin, hindi lang pala ikakasama, hindi ikakasama yung pagpunta doon. Okay? Ngunit plano ni Lord ay magpadami kayo kung dadalhin kayo sa Babylon. Amen? Marry and have children. Sabi pa nga doon, plant gardens, build houses. Okay? So ito po yung plano ng Panginoon sa kanila. Okay? Ngunit hindi rin po naging madali sa kanila. Sila po ay nanilbihan, sila po ay naging dayuhan. Okay? Sila din po ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok nung nandoon sila sa Babylon. Okay? Kaya po mga kapatid, sa Jeremiah 29:11 na binasa natin kanina, ulitin ko, for I know the plans I have for you, sabi ng Panginoon. Kaya God knows. I know the plans, sabi ni Lord. Kaya God knows. God have a plan. Okay? Pag sinabi natin God knows, okay, alam na ang Panginoon lahat. Amen? And God is perfect. He will not commit a mistake. Okay? Kaya kung ikaw ay nalilito sa iyong kalagayan ngayon, lumapit ka kay Jesus. Kung ikaw ay napanghihinaan, kay Lord ka tumakbo. Okay? Kung ikaw ay nabibigatan sa sitwasyon mo ngayon, ay manampalataya ka lang sa Panginoon. Because God knows what to do in your life. Amen? And God has a plan for each one of us. Amen? May plano ang Panginoon bawat isa sa atin. Amen? Naniniwala ko, hindi tayo pare-pares ng sitwasyon. Ngunit, si Lord pa rin ang bahala sa atin. Amen? So, kung may plano ang Panginoon sa atin, we trust and obey the Lord. Amen? We trust and obey the Lord. Huwag natin ipagpilitan yung plano natin. Because God's plan compared to man's plan, ito po ang plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon is perfect. Okay? The plan of man, kung tayo ay magplano, pwedeng magkamali. God's plan endures forever. Pag ang tao ang magplano, it may change. Diba? Mag-iba-iba ang plano natin. Pero pag ang plano ng Panginoon, it endures forever. God's plan is timely. Eksakto ang pagplano ng Panginoon. Pag tayo ang magplano ay, pag tao
uncertain, walang kasiguraduhan. So, doon tayo sa plano ng Panginoon. Amen? Kaya when we pray according to God's will. No? Kaya sabi ni Jesus, nung siya po ay nanalangin, siya po ay na-testing sa kanilang, na-testing si Jesus. Sabi niya, Lord, dadakipin na, alam ko, dadakipin na ako ng mga Romano at ako ay mapapahirapan at maipapako sa krus. No? Not my will, but your will be done, sabi ng ating mahal na Jesus. So yun po ang magandang panalangin. Lord, let your will be done. Because for I know the plans you have for me. Diba? You have plans for my future. You plan not to harm me. You plan to give me hope. Yan po ang ating panalangin. Amen? So, yan po. God's plan for us is to prosper us and not to harm us. Amen? Hallelujah. So, mga kapatid, okay? Let's be faithful to our Lord. Amen? Magpalakas tayo ng pananampalataya. Amen? Because after you spend your time there, you will go out also. Parang sa mga sa mga Israelites sa Babylon, lalabas din sila sa Babylonia at uuwi. Pag uwi nila, magiging okay na lahat. Amen? So ngayon din, magiging okay din lahat. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, let us hope into the Lord. Okay? Tayong lahat mismo, we are but foreigners unto this world. Amen? Philippians chapter 3, verse 20. Buksan po natin. Philippians chapter 3, verse 20. Sabi dito, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Amen? Sabi po sa salitang ito, salita ng Diyos, na our citizenship is in heaven. Tayo ay mga citizens ng langit. Amen? Tayo ay nandirito lang sa mundo bilang mga foreigners. Amen? Kung gusto mong makapasok sa langit, manampalataya ka kay Jesus. Sapagkat sabi ni Jesus, I will go to my Father and prepare a place for you. Naganda ang ating Panginoong Jesus ng lugar para sa atin sa langit. Amen? Manampalataya tayo sa Kanya. Okay? May pag-asa pa mga kapatid. Yan ang isipin natin. Okay? Sa paglapit natin sa ating Panginoon, basahin po natin dito sa Psalms chapter 25. Okay? Ito po ang gawin natin sa ating buhay. Psalms 25 verse 4 to 5 sabi dito, show me your ways, Lord, and teach me your path. Guide me in your truth and teach me. For you are my God, my Savior, and my hope is in you all day long. Amen? Lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng gabay sa ating pamumuhay. Okay? We are blessed because we have this Bible study so that the word of the Lord, ang salita ng Diyos ay naituturo sa atin upang ang ating maging landas sa ating buhay ay nasa katotohanan, in the truth. And let us hope unto the Lord. Sabi niya dito, all day long I put my hope in you. Amen? So yan po ang aking may babahagi, maiksiman ito, ngunit ito po ay itanim natin sa ating puso. Amen? Jeremiah 29:11. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, we praise you and we thank you. Salamat sa inyong mga salita na aming napag-aralan ngayon. Dalangin namin, Ama, na ikaw po ay mangusap sa bawat isa. Dalangin namin, Ama, na palakasin mo pananampalataya ng bawat isa, na lahat po kami ay kakapit sa inyong salita, O Lord God, sapagkat alam namin, Lord, na may magandang plano ka sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Salamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen.